Kapag ikaw ay under detention, hindi ka nakasama, hindi ka pwedeng magtrabaho. So kung merong ganong ruling, hindi ka pwedeng isama sa quorum. So sino ang de jure, sino ang de facto dito? Ang de jure obviously si Senator Gatchalian kasi siya ang na-elect ng 12 na may quorum. Can actually the new majority sanction the Cayetano Block for usurpation of authority? Umattend ka lang ng sesyon. Makikita mo na hindi na ikaw ang ibobotong Senate President. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Vara Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan sa ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plano ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May nagbago. May arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique Maximum Fluoride Protection para max alaga, max protektado. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon. Amoy nakaka-joyful. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon. Amoy nakaka-joyful. How you spend your morning can often tell you what kind of day you are going to have. Me, I always start my day with a fresh cup of my favorite MX3 coffee. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan.
Falcon. Amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Falcon. Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Falcon. Amoy nakaka-joyful. Falcon. Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Falcon. Amoy nakaka-joyful. Falcon. Amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan.
mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better ang News. TNVS. Trending and Isang valid show. kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Deezer HD, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RH2. Naray si Mayan. At Kisses Hubson. Para sa DCRW, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Mga hakbang pasulong mula sa paglalahad at pag-unawa ng mga problemang dulot ng korupsyon. Narito na tayo sa panibagong antas. Level Up. Diskarte. Ikalawang aklat. Oras na para pag-isipang mabuti ang bawat desisyon. Ang bawat akbang. Ang bawat balak gawin bilang tugon sa mga hamon ng pagkamit ng katarungan. Ng pag-abot sa pangarap na umunlad at makapamuhay ng payapa at matiwasay. Diskarte. Ikalawang aklat. Diskarting makabansa. Diskarting makatao. Diskarting makakalikasan. Mga hakbang na mula sa taimtim na pagsusuri. Pinag-iisipan ng maayos. Ikaw, ano ang
punto ng iyong diskarte. Kaya nga ba ayoko na nagbabasa ng mga dyaryo eh. Wala na akong nakikita kundi balita tungkol sa mga bagyo, lindol, baha, o kaya balita tungkol sa mga krimen, o kaya pinakamalala sa lahat, balita tungkol sa mga politikong kung hindi man korap, ang hangal naman, ang gulo-gulo. Parang Johnny, gusto mo na tahimik na balita? Doon ka pumunta sa pahina ng mga obituaryo. Tahimik doon, lahat patay na eh. Paring Dave, tignan mong ugali mong yan, ha? Lalo tuloy akong naiinis eh. Ikaw ha, ba't parang baliwala sa'yo ang nangyayari sa ating bansa? Hindi sa baliwala, pero ayokong atakihin sa puso, pare. Kaya medyo kalmado lang ako. Ba't ka ba kasi galit na galit, ha? Magagalit ka na lang dun pa sa bagyo, lindol at baha. Parte ang mga yun ng kalikasan, hindi maiiwasan. Hindi ako doon galit sa mismong bagyo, lindol at baha. Galit ako sa gobyerno. Kasi ha, panahon pa nga ni Magellan meron ng bagyo, lindol at baha. Pero ito pa rin tayo tuwing babagyo, lilindol at babaha, talo pa natin ang mga dagang tarantang-taranta dahil walang kwenta ang gobyerno. Ikaw naman pare, hindi naman lahat ng ahensya ng gobyerno ay inutil. Anong hindi? Kung may silbi ba ang mga yan, meron pa rin mga kriminal? Ba't kasi inalis-alis pa nila yung death penalty? Ang dami tuloy masasamang loob na kampanting mang-rape, mang-hold up, pumatay. Teka. Kampante ka mo. Ang alam ko, mga krimen ng karahasan, yung rape, hold up, saka murder, ha? Paano magiging kampante ang mga gumagawa nun habang nagre-rape, nang-hold up at pumapatay sila? Basta, isa pa yung mga lekat na politikong ewan. Tignan mo ha, yung ibang kongresista, senador, sweldo ng sweldo, pare tanggap ng pork barrel, pero ni isang matinong panukalang batas walang naipasa. Yung isang councilor kakaumpisa pa lang nadawit na agad sa iskandalo ng mga ghost employees. Yung isa, walang ginawa kundi magbunganga. Lahat ng tingin niyang pwede niyang kayanin, nilalait at inaaway niya. Yung isa naman, dakilang mangungopya. Yung isa, akala mo kung sinong santong gigil na gigil sa mga gumagawa ng mga sex video at ina-upload sa YouTube. Pero wag ka, siya mismo, kahit may asawa, matagal lang babaero, gaya nung tatay ng babaerong halos 100 na yata, ang naging anak sa sandamakmak na babae. Wow! Teka lang ha, ang naalala ko, ibinoto mo lahat yung mga kinabubusitan mong mga politikong yun, di ba? Ikinampanya mo pa nga sila sa akin, di ba? Oo, tama. Noon nga. Ba't mo sila ibinoto? Lahat ng mga binabanggit mo, pera yung may ghost employees daw, lahat yun datihan na sa politika. Di ibig sabihin, kahit paano kilala mo na sila, di ba? Ba't ibinoto mo pa? Dahil ba namimigay sila ng mga t-shirt, nagpapakain ng libre, nangahakot ng mga artistang kasama nila sa pangangampanya? Kasi sikat sila. Saka hindi ko naman alam na magkakaganyan sila pag nahalala. Hindi mo alam, datihan na nga ang mga binanggit mo. Pero yung sangkot sa ghost employees na iskandalo. Kilala mo na ang hilatya ng mga yun, pare. Kilala nga, dahil nga datihan na sila. Yun na nga mismo. Saka sino pa bang papipilian ko doon? Mas lalo namang tagilid kung ang iboboto ko mga baguhan na wala kong alam kahit katiting. Aba, hindi pare Kaya baguhan o dati ng politiko, makikilatis naman natin sila. Una sa lahat, alamin natin ang mga plataforma nila. Tapos, pag-aralan natin ang mga nagawa na nila. Kesa politika man yan o hindi. Mabusisi, masyado yun pare. Abala ako sa trabaho. Wala na akong time mag-ulirat. Saka ako mga sikat sila. Yak namang sila na ang mananalo, di ba? At ayon sa inampalan, ang diskarte ni paring Johnny na naninisi sa lahat maliban sa kanyang sarili ay... Naku tingin ko feeling niya sa akin tagapagligtas, kaya ganyan yan. Tagapagligtas?
Messiah Complex? Anong Messiah? Messiah! Kilalanin ang ibinoboto. Dapat sa umpisa pa lang, maingat na ang diskarte. Para kung magkakabirya man, hindi lahat kasalanan nila. At ikaw, inosenteng biktima lang. Hindi pwedeng sila lahat ang mali. At ikaw lang ang tama. Kung may sisisihin man, hindi lang ang ibinotong palpak. Kung hindi, pati na rin ang bumoto sa kanila. Kaya, mag-ingat sa diskarte. Magandang hapon sa inyo, class! Sa araw na ito, may matututuhan na naman tayo sa ating araling panlipunan. Tama lang na maging excited kayo dahil nakaka-excite at nakaka-inspire ang buhay ng isang bayani na ikukwento ko sa inyo sa araw na ito. Ang buhay ni Melchora Aquino o lalong kilala sa bansag na Tandang Sora. Francis, makinig ka kay ma'am. Nakikinig naman ako sa teacher natin, Gina. Anong nakikinig ka? Ang hawak mo na naman ang cellphone mo. Yaan mo lang ako. Bahala ka nga. Ay nako, class, listen. Makinig kayong mabuti para marami kayong matutuhan. Alam niyo ba kung bakit nakaka-inspire ang buhay ni Tandang Sora? Siya ay hindi kailanman pumasok sa paaralan. Gayunman, sa kanyang murang edad, siya ay likas na matalino at may angking husay sa pag-awit. Kaya nga nung dalaga siya, maraming kabinataan ang humahanga sa kanya at iniidolo siya ng kanyang mga kaibigan. Sora, sandali lang. Ikaw pala, Pina. Bakit ka humahangos? Babatiin lang kita. Kaya hinabol kita nang mamataang kita dito sa kalye. Babatiin? Oo. Nabalitaan ko kasi na ikaw na naman ang napiling gumanap na Reyna Elena sa taunang palabas sa panahon ng Santa Cruzan na ginaganap dito sa ating bayan tuwing buwan ng Mayo. Hindi naman laging ako. Pero madalas ikaw. Palibhasa, maganda ka, at mahusay ka umawit. Ay, hindi naman. Totoo yun. Kaya nga pinagmamalaki ka naming mga kaibigan mo. At kaya napupusuan ka ni Fulgencio. Fulgencio? Oo, yung kabarangay nating may kaya sa buhay. Bakit ka napangiti? Maaari ba namang mapusuan ng isang may kaya sa buhay ang gaya kong walang pinag-aralan? Si Fulgencio nga ang nagsabi sa akin. Palibhasa, alam niya magkaibigan tayo. Kaya nakiusap siya sa akin na iligaw ko siya sa'yo. Maniwala naman sa'yo. Wala namang problema dahil binata pa siya at dalaga ka na nasa hustong gulang na. Maniniwala lang ako kung si Fulgencio mismo magtatapat sa akin. Paano kung magtapat siya sa'yo? Si Fulgencio, napupusuan mo rin ba siya? Ang dalagang Pilipina parang tala sa umaga, kung tanawin ay nakaliligaya, may ningning na tangit, dakilang ganda, maging sa ugali, maging sa kumilos, mayumi, mahinhin, mabini ang lahat ng ayos, malinis ang puso, maging sa pag-irog, may tibay at tining ang loob, bulaklak na tanging marilan, ang bango ay humahalimuyak, sa mundo'y dakilang panghiyas, pangaliw sa pusong may hirap, batis ng ligaya
at galak. Hantungan ang madlang pangarap. Iyan ang dalagang Pilipina, karapat-dapat sa isang tunay na pagsingkap. Sora, matagal na akong may pagtingin sa'yo. Baka naman naodyukan ka lang ng ilang kaibigan ko, Fulgencio. Hindi. Kasi ikaw ang gusto nilang makaisang dibdib ko. Tao sa puso ko ang pagpunta rito sa inyo at pag-akyat ng ligaw sa'yo. Anak lamang ako ng isang magsasaka at hindi ako kailanman pumasok ng paaralan. Kahit isa kang dukha at hindi nakapag-aral, mabait ka. Mahusay makipagkapwa at matalino. Kaya nga ako humanga at nagmahal sa'yo. Hindi ako nababagay sa isang kagaya mong kabilang sa pamilyang may kaya sa buhay. Huwag mo minusin ang sarili mo. Iisa lang ang nais kong marinig sa mga labi mo, Sora. Fulgencio. Kung may pagtingin ka rin sa akin, pakakasal ka agad tayo. Sora, mabutit ikaw ang napangasawa ni Fulgencio. Nagkaroon kami mga kamag-anak mo ng pagkakataong maging kaibigan ng isang may kaya sa buhay. Madali lang namang maging kaibigan si Fulgencio dahil pala kaibigan siya kahit kanino. Totoo yan. Kaya nga madali siyang napamahal sa akin. At kaya sumang-ayon akong makasal agad kami. Mahusay makisama si Fulgencio. Maawain pa at matulungin. Kaya nga kinumbinsi ko siyang lumahok sa halalan ng Cabeza de Barrio sa ating barangay. Dahil batid kong magwawagi siya sa halalan. Pero tumanggi siya. Simpleng tao lamang kasi si Fulgencio. Ngunit malamang sumang-ayon siyang maging punong barangay kung ikaw mismong asawa niya ang hihimok sa kanya. Maraming gawain ng Cabeza de Barrio. Kayang gampanan niyo ni Fulgencio. Naniniwala akong matutulungan niya maraming naghihirap na gaya ko sa ating barangay. Kaya pinuntahan kita. Pinsan? Pakiusap. Himukin mo ang iyong asawa na maging Cabeza de Barrio upang magkaroon ng kaunlaran ng ating barangay. Susubukan ko. Ngunit nasa pagpapasya ni Fulgencio kung sasang-ayon siyang lumahok sa halalan o hindi. Marami nang humihimok sa akin na lumahok sa halalang pangpunong barangay, Sora. Ngunit tumanggi ka, Fulgencio. Dahil nais kong matutukan ng pagpapaunlad sa buhay at kinabukasan ng ating pamilya. Nakaluluwag na sa buhay ang pamilya natin. Kung ikaw bang nasa katayuan ko, lalahok ako sa halalan upang matulungan ng marami nating kabarangay na naghihirap at upang mapaunlad ang ating barangay. isa kang inspirasyon sa akin, Sora. Kaya sasang-ayon ako sa nais mong pasukin ko ang serbisyo publiko. Salamat. Salamat, Fulgencio. Asahan mong kapag nagwagi ka sa halalan, sa tuwina ay nasa likod mo ako. Handa akong tulungan ka sa iyong paglilingkod sa ating barangay at mga kabarangay. Bakit po maraming tao palagi sa bahay natin? Mga kabarangay natin na mga yon na humihingi ng tulong sa iyong ama, Juana. Bakit po sila hihingi ng tulong kay Itay? Kasi ang Itay mo ang Cabeza de Barrio, ang puno ng barangay natin. Kaya katungkulan niyang maglingkod sa lahat ng kanyang nasasakupan. Pati po ba kayo? Punong barangay din?
Hindi, anak. Bakit po, pati kayo, tumutulong sa mga taong nagpupunta rito sa atin? Kasi nga, tinutulungan ko ang ama mo sa paglilingkod sa ating mga kabarangay. Bakit po? 7 taon ka pa lamang kaya hindi mo pa nauunawaan ang lahat, anak. Ngunit, paglaki-laki mo... Paglaki ko po, gaya po ninyo ni Itay, tutulong din po ako sa mga tao. Pareho ka rin ng mga nakatatandang kapatid mo. Ikaw na bunso at ang 5 mong mga kapatid ay bukas rin ang puso sa pagtulong sa kapwa. Dahil nakamulatan nyo na ang pagtulong namin ng Itay nyo sa mga mahihirap. Ang dalangin ko lang, Juana. Ano po ang dalangin nyo, Inay? Sana hindi magkaroon ng karamdaman ng iyong ama sa kanyang gawain, na halos araw-araw na lang ay inaabot siya ng hating gabi sa paglilingkod sa marami. Oh, Inay, bakit po kaya nagkakagulo sa harap ng bahay natin? Ay, ewan ko, anak. Aalamin ko. Bakit nagkakagulo rito? Si Kapitan Fulgencio po! Ang kabesa ni Mario biglang bumagsak! Ha? Anong nangyari sa aking asawa? Inatake po yata sa puso! Ha? Pagbagsak po niya, hindi na kumilos! Oh, Diyos at ko! hindi na po humihinga! Patay na! Patay na ang asawa ko! Fulgencio! Pabilis na po. Sa centavong candy nga. Ako po. Eto na ang binili mo, Ineng. Salamat po. At ito naman yung binibili mo, Amang. Salamat po, Tandang Sora. Inay, nakasanayan na po ng mga bumibili rito sa inyong tindahan ang pagtawag sa inyo ng Tandang Sora. Walang problema sa akin yon, Juana. Tama lang natawagin akong tanda. Dahil 84 anyos na ako. Matanda na ako. Pero malakas pa po kayo. Pinalalakas siguro ako ng matinding hangarin kung kahit nag-iisa ako, ay maitaguyod ko kayong mga anak ko. Kahit wala na ang inyong ama. Kaya mula nung yumao siya, nagtayo na ako ng maliit na tindahan. At laking ama at ina na ako sa inyong magkakapatid. Kaya naman, nagpapasalamat po kaming magkakapatid, Inay. Dahil nagkaroon kami ng inang katulad nyo na hindi sumusuko sa mga hamon ng buhay at hindi na nag-asawang muli. Gayong kung tutuusin nung pumanaw si Itay, pwede pa naman kayong mag-asawa para may makatuwang sa buhay. Ay, hindi na pumasok sa isip kong muling mag-asawa, Juana. Dahil sa awa at tulong ng Panginoon, naitaguyod ko naman kayong magkakapatid kahit ako lang nag-iisa. Ang nakahahanga po sa inyo, hindi lang po kaming mga anak ninyo at ang sariling mga pamilya namin ang inyong inaasikaso. Tumutulong pa kayo sa ibang tao, lalo na sa mga revolusyonaryo. Dahil kailangan talagang tulungan ng mga kababayan natin, anak, na naghimagsik laban sa pagmamalabis ng pamahalaang Kastila na sumakop at umalipin sa ating bayan at mga kababayan. Kung nagkataong nasa kabataan pa ako nang sumiklab ang himagsikan, magiging gerera ako. Magiging kaanib at kasama ako ng mga kababayan nating revolusyonaryo sa kanilang pakikibaka sa mga mapang-aping dayuhan. Inay. Dahil naaawa, awang-awa ako sa mga kababayan nating naaapi at inaalipin, anak. At galit na galit ako sa mapagmalabis na mga Kastila.
Kaya lihim akong tumutulong sa katipunan ng mga revolusyonaryo na pinamumunuan ni Andres Bonifacio. Tandansora, salamat po pinagbuksan niyo ako ng pinto. Nang masilip ko sa bintana na ikaw ang kumakatok, Andres, hindi maaaring hindi ko pagbuksan ng pinto ang supremo ng katipunan. Kahit na gabi pa, halika, pasok ka. May mga kasama po akong mga kaanib ng kilusan. Nang iba po sa kanila. Mga sugatan. Mga sugatan? Mga hinuli po sila at pinahirapan ng mga Kastila. At pilit pinagtatapat ng tungkol sa mga lihim ng aming katipunan. Natulungan ko po lamang silang makatakas at makapagtago sa kagubatan bago po kami nagsadya rito sa inyong tahanan. Ay, papasukin mo rin ang mga kasama mo, Supremo. Salamat po, Tandansora. Mga kasama, pasok na rin daw kayo. Ay, pasok. Pasok kayong lahat bago ko isara ang pinto. Mga kasama, huwag kayong mabahala. Ligtas tayong lahat dito sa bahay ni Tandansora. Ipanatag nyo ang inyong loob. Gagamutin ko ang inyong mga sugat. Pakakainin ko kayo. At bago kayo lumisan, pababaunan ko kayo ng kaunting salapi upang makapunta kayo sa mga lugar na ligtas sa pag-uusig ng mga Kastila. Ang kanilang mga mahal sa buhay lang po ang kanilang inaalala, Tandansora. Dahil po sa pagsama nila sa mga gawain ng kilusan, hindi na sila makapaghanap buhay. Hindi na nila nagagampanan ng kanilang tungkulin sa kanilang pamilya. Huwag kayong mabahala. Ipapadala ko ang mga kalabaw kong pansaka sa inyong mga kapamilya upang may maipag-araro sila sa bukid at mayroon silang ikabuhay. Nakakahiya na po sa iyo, Tandansora. Napakarami na po nang naitutulong niyo sa aming kilusan. Kapag naubusan po kami ng pagkain sa bundok, sako-sakong bigas ang lihim na ipinadadala niyo sa amin. Ay, kasiyahan kong makatulong sa inyo, Andres. Karapat dapat lang po kayong tawagin namin sa bansag na ina ng katipunan, ina ng himagsikan at ina ng balintawak. Salamat sa pagkilala nyo at pagpapahalaga sa mga nakakayanan kong maitulong sa inyo sa abot ng aking kakayanan. Kasiyahan kong makatulong sa katipunan. Napakalaking bagay po sa aming kilusan at ang inyong mga naitutulong sa kabila ng inyong gulang. Naniniwala ako, Supremo. Bata ka man o matanda, makakatulong ka rin sa iyong kapwa. Tandansora, muli nagpapasalamat po kami ng mga kasama ko sa lahat ng tulong at kabutihan niyo sa amin. Ay, walang anuman, Andres. Wala kayong anumang aalalahanin sa akin. Aalis na po kami bago sumikat ang araw. Mag-iingat kayong lahat. Patnubayan kayo ng Panginoon. Inay. Inay. Oh, Juana. Halos magdamag ho kayong walang tulog. Huwag mo akong alalahanin. Ako po ang naaawa sa inyong kalagayan. Huwag mo akong kaawaan, anak. Matanda na po kayo. Mahina na. At dapat nagpapahinga lalo na sa gabi. Ngunit kapag may mga revolusyonaryo na dumating at humingi ng tulong sa inyo, bata man o matanda, lalaki man o babae, inaasikaso ninyo agad. Tinatago sa mga Kastila, pinapakain, ginagamot ang kanilang mga sugat, pinalalakas ang kanilang loob, at tinuturo ang sumampalataya sa Panginoon.
Kasiyahan kong makatulong sa ating kapwa, Juana, sa abot ng aking kakayahan. Dahil para sa akin, mayaman man o mahirap, ay dapat tumulong sa ikalalaya ng ating lipunan. Ang inaalala ko po, Inay, baka ang lihim na pagtulong ninyo sa mga revolusyonaryo ay malantad sa mga Kastila at kayo'y maparusahan. Ano, Andres? Nakaabot sa kaalaman ng mga Kastila na lihim akong tumutulong sa katipunan. Yun po ang aking napag-alaman, Tandansora. Kaya naparito po ako sa inyong tahanan. Ay, paano nangyari yon? Lihim na lihim ang ginagawa kong pagtulong sa kilusan. Dalawang uri po ng tao ang mga kaanib sa ating kilusan. May tapat at may impostor. May isang kaanib po ng katipunan na nagkaroon ng inggit sa inyong tinatamasang kaginhawahan. Na nagbubulong sa mga Kastila ng ginagawa ninyong lihim na pagtulong sa ating samahan. Kaya bago po kayo dakpin ng mga Kastila, tumakas na po kayo. Ay, oo, Supremo. Susundin kita. Tatakas ako kasama ng lahat ng aking mga kaanak. Madali kayo. Kailangan makalayo agad tayo bago mamalaya ng mga Kastila ang ating pagtakas. Inay, may mga dumarating pong kabayuhan. Ay, mga sundalong Kastila. Tumigil muna tayong lahat. Tandansora! Hindi mo kami matatakasan ng aking mga tauhan. Kapitan! Dinarakip ka namin sa salang lihin ng pagtulong sa mga revolusyonaryo! Halika! Kapitan! Nagkakamali ka ng paratang sa akin! Nagkakamali ka! Huwag ka kayong magmaang-maangan! Sasama kayo sa amin! Halika! Bawa kayo sa aming ina! Matanda na siya! Huwag niyo siyang kalat-karin na parang ayaw! Sakay sa kabayo! Tandansora! Saan niyo ako Sakay! dalhin? Doon! Sa Kwartal de España! Doon ka namin iimbestigahan! Doon ka namin ipaaminin sa ginawa mong lihim na pagkalaban sa pamahalaang Espanya! Wala akong nalalaman sa mga paratang niyo sa akin. Sinungaling! Kahit paulit-ulit kayong dumabog sa mesa, kahit parusahan niyo ako, wala akong aaminin sa inyo. Talagang parurusahan ka namin kapag hindi ka nagtapat sa ginagawa mong lihim na pagtulong sa mga katipunero. Kahit patayin niyo ako, wala akong ipagtatapat sa inyo. Kahit pa ipatapok ka namin sa isang isla? Ipatatapon niyo ako sa isang isla. Tandansora! Dahil sa katigasan ng iyong ulo, ipatatapong ka namin sa isla Mariana sa Guam. Ang isla na maraming makamandag na ahas.
Sigunda, totoo nga ang sabi ng mga sundalong Kastila. Maraming ahas dito sa Isla Marianas. Oo, Tandang Sora. Maraming makamandag na ahas sa islang ito. Ngunit makapag-iingat naman tayo upang hindi tayo matuklaw ng mga ahas. Gayan lang ginagawa ko. Mula nang ipatapon din ako ng mga Kastila sa islang ito. Ay, mabutit narito ka. May makakasama ako. Hindi ka sana napatapon dito kung nagtapat ka lang sa mga Kastila. Hindi ko maaaring ipagtapat sa kanila ang lihim na pagtulong ko sa aking mga kababayang katipunero na para sa akin ay sagradong sekreto na dapat kong pangalagaan. Kahanga-hanga ang iyong katatagan, Tandang Sora. Hindi ako natatakot na mapatapon dito sa isla. Ang masakit lang sa aking kalooban, napalayo ako sa aking mga mahal sa buhay at nahinto ang pagtulong ko sa aking mga kababayan. Gayunpaman, dapat natin harapin ang anumang dumarating sa ating buhay nang may matatag na kalooban. Kaano man kabigat ang pagsubok na dumating sa ating buhay. Tandang Sora, pareho nating hindi batid kung hanggang kailan tayo magtitiis sa islang ito. Dumalangin tayo sa Panginoon, Sigunda. At naniniwala ako sa awa at tulong ng Diyos, hindi magtatagal ang ating paghihirap at makakauwi rin ako sa Pilipinas. Sigunda, matutuwa ka. Bakit masayang-masaya ka, Tandang Sora? Wala ka namang dalang mga prutas na makakain natin. Matatapos na ang matagal na paghihirap na tinitiis natin dito sa isla. Bakit? May mga Pilipinong lula ng isang bangka na dumaong sa pampang ng isla. Ayon sa kanila, nagwakas na raw ang pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas. At ang mga Amerikano na ang namamahala sa aming bayan. Nakakauli ka na pala sa inyong bansa. Oo, Sigunda. Makakapiling ko nang muli ang aking mga mahal sa buhay bago ako bawian ang buhay ng may kapal. Juana. Inay, lakasan po ninyo ang inyong loob. Mabigat ang aking
naging karamdaman. Magagamot po kayo rito sa ospital. 107 taong kulang na ako. Anak. Mabubuhay pa po kayo ng matagal. Matanda na ako. At wala nang mga ari-arian. Ang mahalaga po sa aming magkakapatid, makasama pa namin kayo ng matagal. Hindi baling mamatay ako sa karughan, anak. Ang mahalaga sa akin, nagkaroon ng kabuluhan ang aking pagkakasilang dito sa mundo. Nagampanan ko ang tungkulin ko sa inyong mga anak ko at nakatulong ako sa aking mga kababayan. Pagtulong na sisikapin ko pa rin magampanan sa abot ng aking kakayanan hanggang sa huling hibla ng aking hininga. Hanggang sa huling hibla ng hininga ni Tandang Sora, nasa puso niya ang hangaring makatulong sa kanyang kapwa. Kahanga-hanga siya. Ma'am, napakadakila po pala talaga ni Tandang Sora. Totoo yan, Gina. Francis, napakadakila niya, hindi ba? May sinasabi ka ba, Gina? Ikaw ha? Hindi ka pala nakikinig sa teacher natin. Habang nagle-lecture si ma'am, nagsiselfone ka kasi. Nakaka-intriga kasi itong kumakalat na fake news. Ikaw ang napakahilig mo sa social media. Gustong-gusto mo yung mga fake news. Nakaka-inspired kasi ang mga balita kahit hindi totoo. Pambihira naman to. Kahit ano pang sabihin mo sa akin ng mga fake news ito, gusto ko ito. Kasi hindi na kailangan maghanap ng totoo. Narinig ko ang sinabi mo, Francis. Mali yan. Ang alam mong mali ay hindi dapat nakaka-inspire sa inyo. Oh, di na pangaralan kang bigla ni ma'am. Buti nga sa'yo. Tumahimik ka nga, Gina. Ang dapat niyong gawing inspirasyon ay ang totoo. Katulad ng totoong nangyari sa buhay ni Tandang Sora. Mag-research kayo sa buhay ng mga bayani upang marami kayong matutuhang magagandang aral sa buhay. Opo, ma'am. Tama po kayo. Mas mabuti nga po maging inspirasyon ang tapat at totoo. Talagang mali na maniwala tayo sa mga walang katotohanang balita sa social media. Sa buhay ng mga bayani, marami kayong matututuhang tama at totoo. Hindi kayo maliligaw. Gaya ng naging buhay ni Tandang Sora. Ituring ang iyong sariling tagahawi ng ulap sa kalangitang kulimlim. Kampanang yayanig sa bawat nilalang, magigising ang lupang kulang sa dilig. Ikaw ang magsasabing kaya ko to, tulad ng isang tanglaw sa gitna ng bagyo. Isigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag, liwanag sa dilim. Harapin mong magiting ang bagong awitin. Ikaw ang liwanag sa dilim.
At sa paghamon mo sa agos ng ating kasaysayan, uukit ka ng bagong daan. Ikaw ang maawit na kaya mo to, isang panalangin sa gitna ng gulo. Isigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag, liwanag sa dilim. Harapin mong magiting ang bagong awitin, ikaw ang liwanag. Sigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag sa dilim. Harapin mong magiting ang bagong awitin, liwanag. Sigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag sa dilim. Harapin mong magiting ang bagong awitin, liwanag sa dilim. Liwanag sa Ang kwentong tampok tungkol sa buhay ng isang babaeng bayani sa ating dula ay hango sa buhay ni Melchora Aquino o mas kilala bilang si Tandang Sora. Ang mga awitin naman na inyong narinig ay pinamagatang Dalagang Pilipina na inawit ni Rick Manrique at Liwanag sa Dilim ng River Maya. Ang tampok na dula ay sinulat ni Orly Aquino sa direksyon ni Tata Puroy. Music and sound effects mula kina Froilan Malimban at Noel Argosino. Ang mga nagsipagganap: Rosana Villegas, Susan Robles, Maynard Landicho, Lionel Benjamin, Penelope Jing Lansona, Sedi Oblea, Froilan Malimban III, JR, Cristel Malimban, Sigrid Joyce, Zay Malimban, Shania, at Charlene Malimban. Muli, ito ang inyong programang Diskarte. Inyong napakinggan ang mga makabuluhan at napapanahong eksenang tampok sa natatanging produksyong pangradyo ng Sentrong Pangkultura ng Pilipinas. Diskarte, ikalawang aklat. Executive Producer, Eva Marie G. Salvador. Associate Producer, Ian Wong. Public Affairs Producer, Flor Abanto. Logistics, Don Baniken. Hanggang sa susunod na Sabado, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig dito sa inyong paboritong himpilang DZRH. Diskarte, ikalawang aklat. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at sa karagatan